Narito ba ang sinasabi mong bumali sa leeg ng kabiyak mo? Maaari bang ituro mo ang nilalang na ito? Sige, Gabriel. Namnamin mo ang puot na nararamdaman mo. Ano ang pinagtalunan ninyo ni Agilos? May ginawa siya. Ano ang ginawa niya? Nakita kong pinatay niya ang palasyo. Bakit hindi mo nasawi ng mga tali mo mula, Gap? Nanghihina na ako, Loisius. Matagal na akong hindi nakakabalik ng Encantadia. Pero, ikaw nagbiyak sa Yes nung nasa Aliwalas tayo. Ikaw rin ang bigay ng kapangyarihan dun sa mga laruan namin. Anong sabi mo? Ha? Kung nakakapagbigay ang engkantadong to ng kapangyarihan sa mga ordinaryong bagay, ano pa kaya magagawa nito sa Yes? Bakit ba na laging ganito? Lagi ko na lang hinahabol si Gabriel. Wala ka bang ibang alam gawin? Sino yan? Meron pa bang testigo laban o para kay Agilus? Kung gayon, ibababa na ang desisyon ng kataas-taasang kapulungan. Dalawa na ang nagsabi na si Agilus nga bumali ng leeg ng balasik. Sapat na ito sa kapulungan. At ngayon, ang pangkaraniwan parusa na pinapataw sa krimen dito sa Avila ay ang pagtapa mula sa ubod pawid. Ngayon, dahil kay hindik-hindik na krimen ang nagawa, napagdesisyonan ng kapulungan na magkaroon ng kakaibang parusa para kay Agilus. At bilang hari at tagapatupad ng parusa, ikinalulungkot ko, Agilus. Ikaw ay nasentensyahan na pagutan ng ulo bukas sa ubod pawid. Gagawin mo dyan? Kung tumigil ka dyan sa kakadakdak mo, magagawa ko na plano ko. Biyaya sa atin ang engkantado to. Tulad ng ibang biyaya, nahulog sa langit. Bakit kayo nagkakaganyan? Alam mo, anak, kahit balutan ako ni Lucio ng ginto at jaman, basura pa rin ako, di ba? Tama na yan. Sumama ka sa akin. Ayoko sumama sa'yo. Dito lang ako sa pusali. Sige, Gabriel. Tignan mo ang dapat mong makita.
Sumama kayo sa akin, Ama. Hindi ko maaaring iwan si Gabriel. Kailangan narito ako pagbangon niya. Kahit sandali, hindi niyo siya maiwan. Kahit bumawi man lang kayo ng lakas. Mulagat, bakit parang nasaktan ka nung isuot sa'yo ang hiyas? Dahil... nakapagbibigay ng lakas ang hiya sa iba. Pero... kabaliktaran para sa aming taga-Encantadia. Sa anima kumukuha ng lakas ang hiyas. Pero... pag nadidikit ito sa mga engkantado, sa labas ng Encantadia, doon ito kumukuha ng lakas. Pero hindi ko maintindihan. Nung kasama pa lang tayo sa aliwalas, parang hindi umi-epekto sa'yo ang hiyas. Dahil marami pa akong lakas nun. Kalalabas ko lang ng Encantadia. Pero ngayon, matagal na akong hindi nakalalanghap ng anima ng Encantadia. Kailangan mahubad natin ang kwintas. Baka mamatay ka. Sino ka man, magpakita ka. Huwag mo ako sasaktan. Pamela, anong ginagawa mo rito? Naisip ko kasi na baka kailangan mo ng kasama. Ngunit paano? Naisip lang namin. Kumukuha ng lakas ang hiyas mula sa Encantado. At habang nagliliwanag ang hiyas, lalong nanghihina ang Encantado. Sige, Ama. Kumuha kayo ng lakas sa hiyas. Nanumbalik na ang sigla ko! Mga bata, bilis! Hawakan ng hiyas! Pero totoo sinasabi ko, may impostor na Agiluz. 2 beses namin siyang nakalaban.
At may iba pa bang nakakita dito sa sinasabi mong impostor na Aguilos? Ito pong kaibigan ko. Kasama ko siya sa pakikipaglaban. Gusto mong tanggapin ng kapulungan ang salita ng isang taong sumulpot na lang mula sa gubat? Meron pa bang nakakita bukod sa inyong dalawa? Si Tuka. At nasaan si Tuka? Napilitan siyang umiwalay sa amin para hanapin ang kanyang anak. Wala man lamang kayong naibalik na katibayan na meron ngang impostor na nagpapanggap bilang si Aguilos? Isang balahibo man lang? Siya nga pala, anak. May ipapakilala ako sa'yo. Halika. Siya si Edilberto. Siya yung lalaking inanakan ako. Ay, nako. Ibig niyo sabihin, siya ang ama ko. Anak, nakakalimutan mo ba na si Ravenom ang tunay mong ama? Isa lang siyang hampas lupang tanim ng punyal sa sinapupunan ko. Isang pahuisang tauhan sa hacienda natin. Ay. Tama na. Ayoko na marinig to. Kaya, Gabriel, mamili ka kung mananatili ka sa lusak kasama namin o harapin mo ang tadhana bilang isang prinsipe ng mga Raven. Patawarin mo ako, Aguilos. Hindi ko magawang magsinungaling sa kapulungan. Naintindihan ko, Alvina. Naging ako ayokong kinukompromiso mong sarili mo para lang sa akin. Tinanong nila ako nung nakita mo. Kailangan mo sabihin ko ano nakita mo. May pag-asa pa, Aguilos. Pwede kong kausapin si Itay. Pwede kayang iligtas. Sigurado ka bang hindi tayo makakagambala kina Bagwis? Oo. Sila ulit nakakita kay Mulagat. Baka alam nila kung saan pinto pumasok ang anak natin. Sandali. Kilala ko yung lalaking yon. Si Aramis? Bigla yan sumulpot dito pagkatapos namin mabawi sa mga Ravenna ang Avila. Hindi. Nakilala ko siya bago pa siya dumating dito. Nanirahan siya sa Encantadia. Ano ba bang utang na pasok ko? Alvina. Gabriel! Oh. Bakit yun yung mukha mo? Naguguluhan ako, Alvina. Tinakwil ako ni Papa. Umaasal na parang haliparot si Mama. Alam mo, parang isang malaking kasinungalingan ng buong buhay ko dito sa Cerro Fuego. Dahil yun ang totoo. Isang malaking kasinungalingan ng pagiging tao.
Ang yabang talaga ng lumbas at daragit na yan. Nasali lang sila sa kapulungan. Akala mo sino nang makaasta. Kinalulungkot ko. Hindi man lang ako nakatulong sa'yo. Sa pagsama mo pa lang sa akin, nakatulong ka na. Napakahirap para sa akin ang sentensyahan si Agilos. Kaya ikaw kagad hinanap ng mga mata ko. Naghanap ako ng kakampi ng masasandalan. Pero nakita ko sa'yo, sa iyong mga mata, na parang nagdududa ka sa naging desisyon ng kapulungan. Sa mga paglilitis sa kapatagan, hindi sapat ang pahayag ng mga saksi lamang. Kailangan malinaw ang motibo na nasasaktan. Kailangan itanong ng humuhusga kung bakit. Bakit pinatay ni Agilos ang Balasik? Matapos yung magawa lahat para sa Avila at sa mga mulawin. Sinasabi mo bang mali kami? Hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, alang-alang sa anak mo. Alang-alang sa mga tanong na kailangan pang maliwanagan. Baka maaari mo pang ipagpaliban ng parusa. Ikaw! Mas maliksi at mas mabangi sila. Dahil mga Ravenna sila mula pagkapanganak. Alam ba ibig sabihin nito, Rasmus? Ano? Kailangan natin ng mas maraming babae. Ulagat! Ulagat! Huwag kang panghinaan ng loob! Hindi ko alam kung hanggang kailan ko makakayanang maging alipin ng mga Ravenna. Basta, hang in there! Dadating sila Pagaspas at Liwalong. Tutulangan nila tayo! Idinidiin ni Veronica na pag-isipan ko muli ang pagpataw ng parusa kay Agilos. Aaminin ko sa iyo ang totoo, Dakila. Nakikita kong may katwiran ang mga sinasabi niya. Mag-iingat ka, Bagwis. Narinig mo ang nasa saloobin ng mga tiga-Avila. Hindi sila panatag na si Veronica ang pinili mong reyna. Huwag mo nang dagdagan ang pagdududa nila. Alam ko ang nasa loobin ng mga taga-Avila. Pero kailangan, pakinggan ko rin ang nasa loobin ko. Maraming tinig na nag-aagawan sa atensyon ko. Kung nais kong mamuno ng maayos, kailangan pakinggan ko ang tinig ng konsensya ko. Dakila, ipagpapalibang ko muna ang pagpataw ng parusa kay Agilos. Kung gayon, hindi niyo na nakita kung saan pumunta si Mulagat matapos na magpaalam sa inyo. Binabantayan namin ni Bagwis si Habagat. Nagpaalam si Mulagat, saka siya umalis ng bahay. Hindi na namin siya nakita. Kung may paraan lang sana para makasiguro akong nakarating siya ng matiwasay sa Encantadia. Veronica, magpupulong lang kami. Samahan ko lang si Bagwis. Ninang, dati kang makapangyarihang diwata. Hindi ka ba nagsisisi na iniwan mo lahat yon para na makasama si Habagat? Ba't mo naman natanong, Veronica? Dumating ako sa Avila. Wala akong pinangarap kundi makapiling ang lalaking mahal ko at ang anak namin.
ngayong hari na si Bagwis at sugo na si Alwina, hindi ko alam kung makakayanan ko ang responsibilidad na nakapataw sa balikat ko. Kung tutuusin, magkabaliktad tayo. Ako, nabawasan ng kapangyarihan. Ikaw binigyan. Pero, mabawasan man o mabigyan ng kapangyarihan, kung walang pagmamahal, walang katuturan. Aaminin ko, nangungulila pa rin ako para sa dating tahanan ko. Napakaganda roon. Tila walang kapahamakang maaaring dumapo sa'yo kapag naroon ka. Pero may bayad ang manirahan sa Encantadia. Hindi mo maaaring salatin ang mundong napapanood mo sa mga balon at salamin. Hindi ka maaaring makisalo sa kasiyahan ng mga tagalupa. Hindi ka maaaring dumamay sa kanilang pighati. Kaya't nang nakita kong kailangan ni Habagat ang tulong ko, naging masyadong malaking kabayaran para sa akin. Nangungulila ako. Oo, pero hindi ako nagsisisi. Kailangan ko makausap si Itay. Pwede ba ni Walong? Bumaba ka na? Kahit mabilis na tumakbo, nakakapagod pa rin may karga. Nasaan ba yung bad na Agilos na yun? Ang bilis kasi lumipad eh. Di ko tuloy masundan. Mukhang malapit na tayo. Alwina, magpupulong na kami. Kung ganun, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pumunta ako dito para pakiusapan kayo. Itay, iligtas niyo si Agilos. Alwina, meron din akong dapat sabihin sa'yo. Pero hindi to ang panahon at lugar para pag-usapan ito. Pero kailan pa? Habang nagkakwentuhan kayo dito, nauubos ng oras ni Agilos! Huwag mo akong pagtataasan ng boses! Ako ang hari ng Avila. Bigyan mo ako ng paggalang na nararapat sa isang hari. Hindi naman ako pumunta dito para pakiusapan kayo bilang hari. Nakikiusap ako hindi bilang sugo, kundi bilang anak nyo! Itay, iligtas niyo si Agilos. Kinalulungkot ko, Alwina. Maging ang isang hari ay kailangan lumuhod sa harap ng batas. Hindi ko mapagbibigyan ang kahilingan mo. Kung ganun, hindi lang si Agilos ang pinatay niyo, kundi maging ang puso ko. Bakit mo yung sinasabi sa akin? Dahil yun ang totoo. Ibig mo sabihin, ipagsasamahan natin. Ipagkakaibigan na namagitan sa atin. Isang malaking kasinungalingan lang. Sino ba namang babae ang ayaw maligawan ng anak ng isang hasyendero? Ang anak ng pinaka-nakapangyarihan dito sa Tierra Fuego. Pero iba na ngayon, Gabriel. Wala na ang lahat ng ipinagyayabang. Hindi ka pala anak ng isang hasyendero. Habang ako naman. Ang sugo ng mga mulawin. Hayop ka.
Hayop ka! Hayop ka! Sinungaling hayop ka! Humayo ka, prinsipe ng mga rapera.